Maging sa pagbabalik ng ating mga OFW, patuloy ang buhay. At syempre, hatid dito ang maraming mga karanasan at kabuhayan kung saan ipinagpapatuloy nila dito sa Pilipinas ang mga natutuhan sa ibayong dagat. Ito po ang inyong Bantay OCW. Ako po si Susan K. Bantay OCW. Yeah, yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Paano nga ba binaon ng ating special guest na OFW ang kanyang mga natutunan sa ibayong dagat at ano ang nagpapangyaring tumutuloy-tuloy ang buhay o kabuhayan dito sa ating bayan? Narito't makakausap natin ang CEO at founder ng SGO Restaurant Corporation, walang iba, Chef J.R. Obal o Chef J. Hi, Chef J. Welcome muli sa ating Bantay OCW program. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito, Ma'am Susan. At salamat po sa mga viewers natin na nakasubaybay dito po sa ating programa. So ako po si Chef J, ang CEO po ng SGO Restaurant Corporation. Oo nga, at sabi ko natutunan ng maraming mga OFW yung kanilang mga karanasan, nagbaon-baon nila sa pagbabalik sa Pilipinas. Land-based or sea-based worker ka nga? Nag-land-base po muna ako sa Malaysia ng isang taon nung ako'y 19 years old. Okay. Then after po ako nag-land-base, mga 21 years old, nag-decide po ako na magtrabaho po ako sa barko. At ako po ay 7 years na nagtrabaho po as a seaman sa Royal Caribbean International Cruise Line po. And sa kitchen ka na-assign. Sa kitchen po ako na-assign. Definitely, kasi eto ngayon ang dala-dala mo Opo, opo. Pero nung nagpunta po ako ng land base, ako po ay hindi pa naman talaga totally sa kitchen. So, after ko po doon, nag-training po ako para makapasok po ako sa pagkukusina sa barko po. Alright. So, pagdating ko po ng barko, nag-start po ako as a kitchen helper. So, nung nasa barko po ako, siguro nakitaan po ako ng aking boss ng talent at tinaray ko rin po na ma-improve ko yung sarili ko. So, nag-aral po ako ng mga menus at ngayon po, after 7 years, nung ako po ay nagkaroon ng pamilya, nag-decide po ako mag-stop para po makapag-focus ako sa pamilya at nagtayo po ako ng sarili kong business. Okay. So, ang business, syempre, sa pagkain. Sa pagkain po. Ito pa rin ang pinipili mong negosyo. Opo, Okay. dahil talagang mahilig tayo sa pagkain. Ito ngayon ang tinayo mong SGO. SGO Restaurant Corporation. Okay. Ano nga ba itong SGO Restaurant Corporation? Ang SGO Restaurant Corporation po ay ito po ay ang aking pangalan, pangalan po ng mga anak ko. Ako po, si Salustiano Garcia Obal Jr., Sabela Gabriel Obal, at si Sebastian Gabriel Obal. Okay. So yan po, ang SGO po ay isang komisary. So meron po kaming maliit na gawaan po ng pagkain. Pero kami po ay may mga restaurant na kung tawagin po ay Bera and Basuti po, at saka yung kusina. Okay. So yan po mga restaurant na yan, ang nagsusupply po dyan ay si SGO po. So kaya po kami nagtayo ng company na SGO, kami po ay supplier din po sa iba't ibang mga restaurants. Wow! Paano ginagawa ng SGO yan? Bukod sa may dalawa kang restaurants. Yan pong Bera and Basuti at yung kusina po namin, yan po ay franchise. So ngayon po, sa mga may restaurant na po dyan na gusto po nilang, hindi na po sila nahihirapan na pagluluto, pagmamarketing, yung pagkokosting. So yung SGO po, yung aming pong restaurant, kung ano po yung menu namin sa kusina at saka sa Bera and Basuti, pwede po namin ipagamit sa ibang mga restaurants na which is meron pong standard na lasa ng pagkain, nakapak na po siya, parang na po siya isang isang company po, isang malaking company, hindi ko na lang po babanggitin na madali na pong i-prepare. Chef, yan ang pinakamahirap na bahagi o parte ng pagninegosyo, ha? Yung pagsisimula, lalo na yung sinabi mong costing. Opo, opo. Diba? Tapos yung paano magkaroon ng pare-parehong lasa yung pagkain. O hindi ba? Kasi pag nawala yung chef mo, yung cook mo, o di iba na naman. Opo. Hindi ka na babalikan. Binabalikan tayo sa restaurant dahil sa sarap ng pagkain. Opo. Kaya nga po ang ginawa po naming idea, kasi nga po nung ako po nagkaroon ng sarili kong restaurant, yan po talaga yung naging problema namin. Sabi ko, paano kaya ito kung umalis yung kusinero?
Dahil pag umalis siya, magbabago na naman ang lasa. And then, True. yung pong dami ng mga cooks na nagluluto rin sa loob ng kitchen, masyadong malaki rin po ang cost nun para sa mga may restaurant. So, nakaisip po ako ng paraan na kung saan nagtayo po ako ng sarili kong komisari na doon po namin lahat ginagawa ang pagkain. Para pag dinala po namin siya sa mga restaurant, lahat po yan ay nakaredy na. So Timplado na. itong Bera and Basuti restaurant Opo. at yung kusina? Kusina by Chef J by po. Chef J, Opo. ang lahat ng mga produkto niyan, pagkain niyan, Galing po sa komisari. galing na sa komisari. Opo. At may mga restaurants pa kayo na sinusuplayan. Marami po kami mga sinusupply ng mga restaurant na menu po namin ang kanilang ginagamit doon sa restaurant nila. Kasi po, yun po ay may timpla na, nakapak na, may costing na, at yung standard po ang lasa ng pagkain, hindi po nagbabago. So isi-serve na lang nila? Isi-serve na lang nila. Yun po ay mga frozen. Kumbaga, na ano na po namin siya as frozen, ilalagay nila sa freezer, and good for 6 months. Ganun katagal? Ganun po katagal. Pag nasa freezer? So, hindi Oh, po siya wow. masisira. Opo. Aha. Opo. So, walang problema, hindi matatakot itong mga restaurants Ay, na hindi ito po. na matatambakan sila or may stock sila ng Hindi mga po, food. nakagandahan pa nun, na-costing na po namin yan. So, yung presyo po na ibinibigay namin galing ng komisari, pag ibinenta po nila sa restaurant nila, doble hanggang triple pa po. Pag sinabing pagkain, Opo. food business, hindi ka pwedeng magkamali dyan. Hindi naman po, pero sa pagkain po kasi, alam po natin yung masarap at sa hindi. Kailan pwedeng magkamali? Pwede kang magkamali, syempre, pag nag-uumpisa. Okay. Laging sa umpisa po ang pagkakamali. Pero kami po, bago naman po namin establish yan, marami na kaming pagkakamali na nagawa. Pero unti-unti, syempre, binabago din po namin yan. Ang maganda dyan, Chef J, yung mga pagkakamaling yun na ituwid, pagkatapos, pag in-offer na ninyo Tuwid sa na po. iba, tuwid na. Opo, wala na po Oo. silang problema. Kasi kumbaga yung pagkakamali po, na ano na po namin yun. Naitama na. Naitama na po namin yun. Kaya pag nilala po namin ng mga restaurants yan, lahat po yan ay okay na. So, ang maiiwasan Nagsama. dito yung mga tapon, sobrang pagkain. Wala pong tapon. At pangalawa, hindi po sila makukupitan. Kasi Oo. wala po silang binibili. Tapos, pag diniliver po namin sa kanilang produkto, nakapack na, per order na. So, hindi po sila matatakot din na mawala ng mga empleyado. Kasi yung cook natin, kung ang cook mo sa isang restaurant ay 10, pwedeng 4 na lang, 3 na lang. Kasi nga, lahat ng produkto na binibigay namin doon, kompleto na. Hanggang sabaw, gulay lang ang ano namin, ma'am. Gulay lang ang hindi namin dinideliver. Pero yung mga Yun ang sabaw, dapat na fresh, yung mga yun ang gulay. mga dapat na fresh. Patong-patong na lang yan. Opo, garnish na lang. Pero yung mga sabaw, yung mga ginagamit ng mga sauce, mga sausawan, lahat po yan ang gagaling po sa komisaryo. Pero the best yung sinabi mong hindi po sila makukupitan. Hindi na sila nakukupitan. Kasi number one, nagiging problema nila pag nagpa-marketing sila, nagpa-purchasing sila. So may mga nabibili ng mga karne na minsan sasabihin nila nagtaas daw kahit hindi naman. So kami, lagi kaming may presyo na nakaantabay na yun na yung presyo ibinibigay namin. So kung magtataas man ng produkto, meron naman po kaming ibinibigay na advice kung magtataas. Pero hindi na po kami nagagano kasi ang habol po namin dito is yung volume. Tsaka, gulay-gulay na lang naman ang Gulay na bibilhin. lang. Gulay na lang. Malabo na makakupit nun. Wala na po, wala na po. At talagang effective itong rutang ito na, Opo. na sinasabi mo ngayon sa ating mga kababayan. Opo, at saka talagang ito po yung makakatulong po sa mga may restaurants. May mga food carts, pwede din. May mga caterings, pwede din. Yung may mga nagpapakain po sa mga BPOs, pwede din po. Lahat po, mga bars, pwede rin kasi meron din po kami mga pulutan na pwede rin po nilang gamitin. So yung mga food carts, muna unahin ko, available na ito? Actually po, meron kami mga food cart na binubuksan at yung mga make-your-own brand na food cart. Kasi kung halimbawa po, gusto po nilang magnegosyo at gusto po nilang gamitin yung sarili nilang pangalan, wala din naman pong problema. Kami po magsusupply ng pagkain sa kanila. So mula sa maliit hanggang sa fine dining restaurant, Wala po kayang-kaya problema. mo. Kayang-kaya po natin yan. At meron po tayong komisari. Ang nagiging problema po kasi ng mga gantong suppliers, pag wala po silang komisaring gawa ng pagkain, tayo po ay meron. So gaano kahalaga na may komisari, Chef Jay? Yung standard, yung quality, yan ang mahalaga. So pag kumain yung kliyente natin, kailangan pagkakain niya, hindi nagbabago yung lasa. So yun at yun pa rin yung matitikman niya. Kasi nagiging problema natin sa mga restaurants, pag nagbago yung cook, bago ang lasa. Oo. So ito yung ma-maintain natin sa meron kang komisari. Yung lasa niya, hindi siya magbabago. Halimbawa, ayan, nakatutok sa atin, yung ating mga OFW anywhere in the world. O, mahilig kayo sa pagkain at gustong-gusto ninyo na magnegosyo ng pagkain sa Pilipinas. Restaurant o komisari? Actually, kapag halimbawa may komisari, mas maganda nga dalawa. Kasi meron kang komisari, meron kang restaurant.
Kasi pagka may komisari ka, kumikita ka na sa komisari mo, tapos yung restaurant mo, umorder din sa komisari mo. So kumikita yung komisari mo, at the same time, yung restaurant mo, kumikita rin sa mga kliyente naman na kumakain sa kanila. So mas maganda kung halimbawa gusto mo mag-business, may komisari ka, and then may restaurant ka. Pero kung gusto nyo naman mag-business talaga ng restaurant lang, dahil ayaw mo pa muna mag komisari, pwede din naman yun. So kami, willing kami na mag-provide o mag-produce ng mga kailangan ninyo para po makapagtayo naman kayo ng restaurant or kahit anong klase ng kainan. Pero sinasabi mo nga, chef, kung may restaurant at meron ng commissary, doble ang kita niya dito. Doble po Doble, talaga. oo. Kasi nangyari rin po sa akin yan. Nung nagkaroon po ako ng restaurant, nag-isip po ako na magkukomisar din po ako. Okay. So ang ginawa ko po, ang naging kliyente ko muna, yung mga restaurant ko. Okay. So ang restaurant ko noon is 3. So yung 3 restaurant ko na yun, umu-order sila lahat kay komisari. So kailangan sila magbayad kay komisari. Oo. So tumutubo ako kay komisari, tumutubo din po ako kay restaurant. Oh, marami pang natutulungan rin pagdating sa kabuhayan. Marami ka pong natutulungan, marami kang tao. So kung halimbawa din naman po, meron din kayong komisari, nagtayo ka po ng komisari, tapos may restaurant ka. Now you have the right po para ikaw naman po ay magpa-franchise. Oh, mahirap Yun po. magpa-franchise, ha? Pero nandun po ang magandang negosyo sa franchise. Kasi may Kasi- pattern na meron ka na nun. Kasi po, ganito po yan. Halimbawa, meron kang komisari, tapos Oo. meron ka pong restaurant. So nakikita po ng mga kliyente na yung restaurant mo po ay malakas, masarap ang pagkain mo. So pwede ka nang mag-franchise kasi meron kang komisari na pwede kang mag-supply sa mga restaurants. So paano ka po kikita sa franchising? So sa franchising po, meron silang tinatawag na franchise fee. May tinatawag silang royalty fee. Tapos, lahat po ng franchise mo, obligado pa po sila na bumili ng produkto dun sa komisari mo. Oo. Pwede pong sarili mong pangalan ang gagamitin mo. Halimbawa po, gagamit ka ng ibang pangalan na gusto mo Susan Restaurant or Asian Cuisines Restaurant, Susan Asian Cuisine Restaurant. So, pwede mo nang ipa-franchise yan kasi meron ang komisari na magpuproduce ng mga kailangan ng mga franchise mo. Ang papayag ka lang, palitan yung pangalan. Pero yung lahat ng produkto, yung mga estilo ng mga pagkain na yan, hindi namin pwedeng palitan. O sabihin na nating mag-add-on kami o magbawas, hindi pwede. Ganito po yan. Kapag halimbawa po kasi nag-franchise kayo sa amin, pwede po ninyong gamitin yung aming pangalan. Okay. Kasama po sa franchise yun. Pero kung sasabihin niyo po sa amin na, chef, pwede po bang kukuha po ko sa inyo ng produkto ng mga pagkain ninyo, pero hindi ko po gagamitin yung pangalan ninyo? Pwede So, rin. pwede rin po tayo mag-usap tungkol doon kung ano po ang gusto, kung ano po pagkakasunduan natin. So, hindi franchise ang kinukuha ko. Parang partnership po yun o parang collaboration po yun. Kasi pag franchise, dapat pangalan mo. Kailangan po, namin. pangalan ko pong gagamitin mo. Pero kung sakali pong meron ka ng ibang brand na gusto po ninyo, pwede din naman po. Pero magko-collab po tayo nun. Alright. O, collaboration So, po. nandito ka lang naman sa Pilipinas, hindi ka na mag-a-abroad o hindi ka na nag-a-abroad Opo. bilang isang seafarer kasi nga last kwentuhan natin, di ba? Kaya ngayon, imbitahan mo ang ating mga kababayan, land-based or sea-based workers, paano sila maaaring magnegosyo pagdating sa pagkain. Go ahead. Ayan, sa mga kapwa ko, mga OFW, na katulad ko din, na nangangarap na ako magkaroon ng hanap buhay dito sa Pilipinas para makasama ang ating pamilya. Ako po, si Chef Jay, hindi po ako magdadamot sa inyong lahat. Sa mga gusto po na magnegosyo ng tungkol sa pagkain, gusto niyo po ba ng maliit lang na puhunan? Pwede po tayo mag-umpisa sa food cart, sa food packs, pwede rin po tayo sa magtayo ng canteen, restaurants. Ang amin pong negosyo na SGO Restaurant Corporation, ito po ay open po para po sa lahat ng gustong maghanap buhay. Willing po kaming i-share kung ano man po yung mga menus na meron po kami at ginagaransya po namin na ang pagkain po natin ay nakakosting na po, madali po siyang lutuin at standard and quality po ang kanyang lasa. So, sa mga gusto pong magnegosyo ng pagkain, welcome po kayo na tumawag at magtanong. I-search niyo po ang aming page na SGO Restaurant Corporation page. At pwede niyo pong tawagan sa sarili ko pong number na 0918-418-7326. Yan po yung personal number ko. Tawagan niyo po ako para po maturuan po namin kayo o masabihan po namin kayo kung paano po tayo makakapag-umpisa sa simpleng hanap buhay lamang. Thank you very much, Chef. Hanggang sa muli. Mga kaibigan, sumain niyo po ang CEO at founder ng SGO Restaurant Corporation. Walang iba si Chef JR or Chef J. Obal.
Talaga nga namang nagtatagumpay na mga kwento ng ating mga OFW mula sa abroad, mula sa barko, at ngayon dito sa Pilipinas sa kanyang napakamatagumpay na paghahanap buhay dito sa Pilipinas. Ito po ang inyong usapang kabuhayan dito sa Bantay OCW. Ako po si Susan Kay.